Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga minamahal na senior citizen. Sa aking maraming taon ng pagsiserbisyo, marami na akong nakitang mga kwento ng kalusugan, kalakasan, at maging ng mga hamon na dumarating sa pagtanda. Ngayon, mayroon akong isang mahalagang paksa na nais kong ibahagi sa inyo. Maaaring ikagulat ninyo na malaman na ang pagkain ng maling uri ng gulay sa araw-araw ay maaaring seryosong makapinsala sa inyong immune system, magpabilis ng pagtanda ng inyong utak, at maging hadlang sa inyong pagkilos, lalo na sa lakas at katatagan ng inyong mga binti. Ang babalang ito ay hindi basta-basta haka-haka. Ito ay suportado ng maraming pag-aaral na kinasasangkutan ng libu-libong mga nakatatanda na isinagawa sa loob ng maraming taon at inilathala sa prestihiyosong Journal of Gerontology. Maraming mga sikat na gulay ang maaaring mukhang walang sala sa unang tingin, ngunit ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng tahimik na pamamaga, silent inflammation, makasira sa maliliit na ugat ng inyong mga binti, gawing mas mahirap ang paglalakad, at lubos na magpataas ng inyong panganib sa pagkahulog na siyang numero unong sanhi ng mga nakamamatay na pinsala sa mga may edad na sa pantamim ko pataas. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Ang layunin ko ngayon ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Sa artikulong ito, bibigyan ko kayo ng isang malinaw at komprehensibong gabay. Ituturo ko sa inyo kung anong 3 gulay ang dapat ninyong kainin araw-araw upang mapanatiling matalas ang inyong isipan, malakas ang inyong pagkilos, at ligtas ang inyong kalusugan. At syempre, sasabihin ko rin kung anong 3 gulay ang dapat ninyong iwasan sa lahat ng oras. Pakiusap, makinig po kayong mabuti hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibubunyag na isang nakagugulat na katotohanan tungkol sa isang gulay na tila masustansya, ngunit maaaring unti-unting pinapatay ang inyong mga binti nang hindi ninyo namamalayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-click ang bell icon upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa nating personalisadong usapang pangkalusugan. Kung nagustuhan ninyo ang paksang ito, i-type po ang numero 11 sa comment section. Kung hindi naman, ilagay ang 00 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga impormasyong ibinabahagi ko sa inyo. Unang bahagi, 3 gulay na dapat kainin araw-araw ng mga senior na edad 65 pataas. 1. Broccoli, ang natural na baluti laban sa pagtanda. Sa gitna ng napakaraming gulay na nakikita natin sa ating mga hapagkainan at pamilihan, ang broccoli ay isang tahimik ngunit napakabisang kakampi sa ating paglalakbay tungo sa malusog na pagtanda. Para sa mga nakatatanda na 65 pataas, ito ay higit pa sa isang ordinaryong gulay. Ito ay isang uri ng buhay na baluti na masusing idinisenyo ng kalikasan upang pangalagaan ang pinakamahahalagang sistema ng katawan sa panahong nagsisimula ng humina ang ating katatagan. Ang broccoli ay sagana sa isang makapangyarihang phytochemical na tinatawag na sulforaphane tar na nagsisilbing panangga laban sa talamak na pamamaga chronic inflammation
isa sa mga tahimik na sanhi ng pagtanda. Ang talamak na pamamaga ay hindi lamang nagdudulot ng pananakit. Unti-unti nitong pinahihina ang mga kalamnan, kaso-kasuan, mga daluyan ng dugo, at maging ang ating pag-iisip. Lahat ng ito ay mahahalagang sangkap sa pagpapanatili ng ating kalayaan at kalidad ng buhay. Ang sulforaphane flowers ay nag-a-activate ng mahahalagang proseso sa ating katawan na naglilinis ng mga nakalalasong sangkap at nagpapalakas ng ating mga natural na depensa. Bawat kagat ng broccoli ay isang kalkuladong pamumuhunan para sa mas mahabang buhay. Bukod sa paglaban sa pamamaga, ang broccoli ay isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina K, calcium at iba't ibang antioxidants, mga sustansyang mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso at densidad ng buto sa mga nakatatanda. Pagkatapos ng edad 65, humihina ang ating mga buto at kahit ang maliliit na bali ay maaaring magdulot ng pangmatagalang problema sa pagkilos. Ang natatanging komposisyon ng nutrisyon ng broccoli ay nagpapalakas sa ating kalansay habang pinoprotektahan din ang ating mga ugat laban sa pagtigas, calcification na kadalasang kasama ng pagtanda. Tila ba ang eksaktong plano para sa pagpapanatili ng sigla ay nakapaloob sa bawat munting luntiang bulaklak nito. Marahil ang pinakamalakas na argumento para sa broccoli ay ang benepisyo nito sa ating mismong pundasyon, ang ating mga binti at paa. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang sulforaphane flower ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga gilid-gilid na bahagi ng katawan, peripheral circulation, na nagpapanatiling masustansya at alisto ang ating mga binti at paa. Ang resulta ng malusog na sirkulasyon ay mas malakas at mas matatag na mga hakbang, mas kaunting problema sa balanse, at mas mababang panganib sa mga komplikasyon ng diabetes. Ang pagkain ng broccoli sa isang tunay na diwa ay parang pagpili araw-araw na humakbang pasulong ng may kaunting dagdag na kumpiyansa at lakas. Gayunpaman, ang paraan ng paghahanda ay napakahalaga. Ang bahagyang pag-steam ng broccoli sa loob lamang ng ilang minuto ay nagpapanatili ng makapangyarihang konsentrasyon ng sulforaphane flowers at nagpapabuti sa panunaw nito. Kapag ito ay nilaga hanggang sa lumambot ng husto at nawalan ng kulay, nawawala rin ang karamihan sa mga kamangha-manghang katangian ng gulay na ito. Kapag hinayaan mong manatiling matingkad ang kulay ng iyong broccoli, bahagyang matigas at puno ng buhay, para mo na ring kinakain ang buhay mismo. Para sa mga senior na nais mabuhay ng mas mahaba at mas makabuluhan, ang isang simpleng tasa ng steamed broccoli ay higit pa sa isang pagkain. Ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng paggalang sa sarili at optimismo para sa hinaharap. Ngunit habang pinapalakas ng broccoli ang iyong panloob na baluti, may isa pang simpleng luntiang dahon na tahimik na nagpapalusog sa iyong puso, utak, at higit sa lahat sa mga mismong kalamnan na nagpapagalaw sa iyo araw-araw. Maaari kayang ang isang dakok ng matingkad na luntiang ito ang sikreto sa pagprotekta sa iyong pinakamahalagang kakayahan habang ikaw ay tumatanda? Ating alamin sa susunod. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba.
Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. 2. Spinach kangkong o alugbati ang lihim na pinagmumulan ng kalinawan ng isip at sigla sa proseso ng malusog na pagtanda. Ilang mga pagkain ang tahimik na nagiging kailangang-kailangan ng mga kakampi, at ang spinach o mga lokal na katumbas tulad ng kangkong at alugbati ay isa sa mga ito. Sa katunayan, ang spinach ay isa sa pinakamakapangyarihang halaman na maaaring isama ng mga senior na edad 65 pataas sa kanilang pang-araw-araw na hapag. Madalas itong binabalewala o itinuturing na isang simpleng sangkap sa salad. Ngunit ang simpleng luntiang dahon na ito ay sagana sa natural na nitrates na lubos na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa mga kalamnan at utak. Ang epektong ito ay may malalim na pagbabagong idinudulot sa mga nakatatanda. Sa pagtanda, karaniwang humihina ang sirkulasyon na nagkakait sa mga kalamnan ng sapat na oxygen at sustansya. Ito ay maaaring magresulta sa pagkapagod, mabagal na kilos, at maging sa cognitive fog o pagiging makalimutin. Ngunit direktang nilalabanan ng spinach ang prosesong ito sa pamamagitan ng natural na pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng kanilang pagiging nababanat. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo, ang mga kalamnan, lalo na sa mga binti at paa, ay nananatiling malakas at alisto. Ito ay nagbibigay sa mga nakatatanda ng napakahalagang regalo ng kalayaan at pagkilos. Bukod sa mga benepisyo nito sa sirkulasyon, ang spinach ay isang kamangha-manghang mapagkukunan ng lutein dollars at folate dollars na sumusuporta sa memorya, bilis ng pagproseso ng impormasyon at kalinawan ng isip. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na kumakain ng mas maraming lutein dollars ay may kapansin-pansing mas mahusay na pag-iisip kumpara sa mga hindi. Hindi kalabisan na sabihin na ang pagkain ng isang maliit na dakok ng spinach araw-araw ay maaaring makatulong na protektahan ang dangal ng isang malusog na katawan at isang matalas na isipan laban sa mga puwersa ng panahon. Ang mas kamangha-mangha pa ay ang banayad na proteksyon ng spinach sa paningin, isa sa mga pandama na pinakaapektado ng pagtanda. Ang spinach ay naglalaman ng lutein dollars at zeaxanthin na direktang sumusuporta sa makula ng mata at nagpapababa ng panganib ng age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Sa pamamagitan ng pag-iingat sa paningin, pinapanatili ng spinach ang kalayaan, ang kakayahang magbasa, magmaneho, makilala ang mga mahal sa buhay, at maglakbay sa mundo ng ligtas. Gaya ng dati, mahalaga ang paghahanda. Ang bahagyang paggisa o paghahalo nito sa mga smoothie ay nagpapanatili ng mahahalagang sustansya ng spinach at nagpapadali rin sa panunaw para sa mga nakatatanda. Ang sobrang pagluluto dito ay nag-aalis ng karamihan sa mga katangiang nagpapabago sa ordinaryong dahon na ito. Mula sa sigla sa iyong paghakbang sa kalinawan ng iyong mga iniisip hanggang sa kislap sa iyong mga mata, ang spinach ay isang tagapagtanggol ng enerhiya sa bawat paraan. Ang isang maliit na bahagi araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagprotekta sa maraming aspeto ng buhay
na madalas nating hindi napapansin. Ngunit habang pinapalakas ng spinach ang katawan at isipan, may isa pang makulay na gulay na madalas matagpuan sa mga kusina na may lihim na sandata laban sa pagtanda. Ito ay hindi lamang nakakaapekto sa lakas at paningin, kundi pati na rin sa balanse at koordinasyon na nagpapanatili sa iyong tuwid na pagkakatayo araw-araw. Ito kaya ang makulay na ugat na natural na depensa na iyong hinahanap. Ngayon, alamin natin. 3. Carrots ang hindi napapansing tagapagtanggol ng balanse at paningin sa buhay. Habang tayo ay naglalakbay sa mga huling yugto ng buhay, ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang kakampi na maaari nating makatagpo ay hindi ang mga pinakamagarbo o kakaiba, kundi ang mga pinakasimple at natural na yaman tulad ng abang karot. Para sa kaluluwang nakatatanda na nais mabuhay ng mahaba malaya at konektado, ang carrots ay higit pa sa isang masarap at kasiyasiyang lutong. Ang carrots ay sagana sa beta-carotene flowers, isang pasimuno sa bitamina A na mahalaga para sa pagpapanatili ng magandang paningin. Ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda dahil ang kalayaan ay madalas na banayad na tinutukoy ng ating paningin. Kapag meron kang magandang paningin, hindi mo lang nakikita ang mga pinong linya sa muka ng isang mahal sa buhay o ang mga kulay ng paglubog ng araw. Ito ay proteksyon laban sa mapanganib na pagkahulog, nagpapahintulot sa ligtas na pagmamaneho at nagpapanatili ng karangalan na buong tapang na tahakin ang mundo. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng beta-carotene flowers ay nakakatulong na maantala ang pagsisimula ng age-related macular degeneration na siyang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga taong higit sa 15 pamaw. Bawat matingkad na kahel na ugat ay naglalaman ng pangako ng isang mas maliwanag at mas ligtas na hinaharap. Ngunit hindi lamang mga mata ang pinoprotektahan ng carrots. Sila rin ay nagsisilbing tagapagtanggol ng neuromuscular coordination at balanse. Ang mga antioxidant sa carrots ay sumusuporta sa integridad ng mga daluyan ng dugo at mga neuron, dalawang aspeto ng sigla ng senior na madalas hindi napapansin na nagpapanatili sa mga mensahe mula sa utak patungo sa mga paa na maaasahan at mabilis. Ang mga malakas at matatag na hakbang ay nangangailangan ng parehong malusog na sistemang pandama at malalakas na binti, at ang carrots ay banayad na sumusuporta sa dalawang ito. Bukod sa paningin at balanse, ang carrots ay nagbibigay ng malaking suporta para sa kalusugan ng metabolismo. Ang kanilang mataas na nilalaman ng fiber ay tumutulong sa panunaw, nagpapababa ng kolesterol, at nagpapatatag ng mga antas ng asukal sa dugo, tatlong pangunahing haligi ng kalusugan na madalas humina sa pagtanda. Ang pagpapanatili ng magandang antas ng asukal sa dugo ay higit pa sa pag-iwas sa diabetes. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa daloy ng dugo sa mga paa at kamay, paggana ng mga nerbiyos, at ang kakayahang maglakad, sumayaw, at mabuhay ng lubos. Upang makuha ang kanilang pinakamataas na benepisyo sa kalusugan, ang carrots ay pinakamainam na kainin ng sariwa o bahagyang steamed. Ang pagkain ng isa o dalawang carrots sa isang araw, kung ito man ay ginadgad sa isang salad,
hiniwa bilang merienda o hinalo sa isang smoothie ay maaaring mukhang isang maliit na kilos, ngunit sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang makabuluhang patong ng proteksyon sa paligid ng mga pandama-puso at mga paa na nagtutulak sa iyo pasulong. Ito ay dahil ang mga sariwang carrots ay natural na matamis, ngunit hindi lahat ng gulay ay kasing kapaki-pakinabang ng carrots sa kabila ng kanilang pangako at proteksyon. Sa katunayan, maraming mga gulay na tila walang sala ang maaaring unti-unting magpahina sa mismong mga binti na sumusuporta sa iyong kalayaan, bawasan ang iyong lakas at makaapekto pa sa iyong sirkulasyon. Ano-anong mga nakatagong panganib ang nasa iyong kusina? Buklatin natin ang susunod na pahina at alamin kung ano talaga ang nangyayari. Ikalawang bahagi, 3 gulay na hindi dapat kainin ng mga nakatatanda. 1. Talong eggplant. Ang lihim na panganib sa kaginhawahan at pagkilos. Habang tayo ay tumatanda, kailangan nating gumawa ng mas maalalahanin at maingat na mga desisyon dahil kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kalayaan, kalusugan at kalidad ng buhay. Sa mga pagkaing dapat pag-ingatan ng mga senior, namumukod tangi ang talong. Hindi dahil ito ay maingay na nagbabanta, kundi dahil sa banayad na pinsala na maaari nitong idulot sa mga panloob na organo ng katawan, partikular sa mga kasu-kasuan at mga binti na sumusuporta sa ating kalayaan. Sa unang tingin, ang talong ay mukhang isang hindi nakapipinsalang gulay na mayaman sa kulay mababa, sa calories at mataas sa fiber. Gayunpaman, sa ilalim ng makintab nitong balat ay nakatago ang solanindol, isang natural na kemikal na panlaban ng halaman na maaaring maging malupit sa tumatandang katawan. Ipinakita na ang solanin tolerance ay nagdudulot ng pamamaga sa mga sensitibong individual, lalo na sa mga kalamnan, kasu-kasuan at connective tissues. Sa mga senior na madaling kapitan ng arthritis, sensitibidad sa nerbiyos o paninigas ng kalamnan, ang lihim na sangkap na ito ay maaaring unti-unting magpalala ng sakit paninigas at isang nakakatakot na pagkawala ng kakayahang kumilos. Ang pinsala ay hindi limitado sa pananakit. Ang mababang antas at patuloy na pamamaga sa binti ay maaaring magpahina ng mga kalamnan, bawasan ang daloy ng dugo at makaapekto sa maselang koordinasyon ng nerbiyos at kalamnan na kailangan para sa ligtas at matatag na paglalakad. Ang hindi napapansing panghihina ay naiipon sa paglipas ng panahon. Ang mga hakbang ay nagiging hindi tiyak. Ang simpleng kasiyahan ng paglalakad sa labas o pagtawid sa isang silid ng may kumpiyansa ay maaaring magsimulang maglaho ng walang malinaw na paunawa. Ang pagkawala ng balanse, pagkahulog o pagkakaroon ng talamak na sakit sa kasu-kasuan ay maaaring magkaroon ng malaking emosyonal na epekto bukod sa pisikal. Kapag ang katawan ay hindi na kumikilos ng madalas na nagsisimulang pumasok ang mga pakiramdam ng kawalan ng magawa at kalungkutan. Sa ganitong diwa, ang tila walang salang talong ay maaaring banayad na humantong sa isang mas malalim na paghina ng kapakanan.
Ang mga paraan ng paghahanda ay hindi gaanong mahalaga. Kahit na inihurno, inihaw o ginisa ang $19 sa talong ay nananatiling isang panganib, lalo na kung madalas itong kinakain. Mayroong mas ligtas at mas malusog na mga pagpipilian sa gulay para sa mga senior na nagsisikap na mapanatili ang kanilang kalayaan, katatagan at pagkilos. Bagaman hindi lahat ay magkakaroon ng mga sintomas kaagad pagkatapos kumain ng talong, ang panganib ay napakalaki para balewalain para sa mga taong higit sa assistant na ang mga katawan ay likas na hindi gaanong matatag. Ang pagprotekta sa iyong mga kasukasuan at kalamnan mula sa mga tahimik na saboteur na tulad nito ay ang unang hakbang sa pagpapanatili ng iyong kakayahang maglakad, sumayaw at tumayo ng matikas. Ngunit ang talong ay simula pa lamang. Ang ibang mga gulay, gaano man kasikat at makulay, ay naglalaman ng mga sangkap na banayad na nanggagalit, nakakagambala at nagpapahina sa iyong katawan, na nanganganib hindi lamang sa iyong pisikal na sigla kundi pati na rin sa iyong kalinawan ng isip. Posible kayang ang isa sa mga pinakakaraniwang gulay sa mga tahanang Pilipino ay talagang nagpapabilis sa proseso ng pagtanda mula sa loob. Susunod, alamin natin. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. Berdeng siling atsal, green bell peppers, ang hindi nakikitang pinagmumulan ng tahimik na pamamaga. Sa bawat pagkain, mayroong tahimik na potensyal na makatulong o makasama, madalas sa mga paraang unti-unti lamang nararamdaman ng katawan. Ang berdeng siling atsal na makulay, pamilyar at madalas na pinupuri dahil sa malutong at sariwang lasa nito, ay isa sa mga pinaka-mapanlinlang na pagkain para sa mga nakatatanda. Gayunpaman, sa ilalim ng masaya nitong anyo ay isang mas komplikadong kwento na nangangailangan ng pagsasaalang-alang mula sa lahat na nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan at sigla. Bilang miyembro ng pamilyang nightshade, ang berdeng siling atsal ay likas na mayaman sa lectins, mga komplikadong protina na maaaring kumapit sa pader ng ating bituka at makagambala sa pagsipsip ng mga sustansya. Para sa mga nakatatanda na ang mga sistemang panunaw at immune ay maaaring mas mahina, na ito ay nagiging isang tahimik na alalahanin. Ang lectins low ay maaaring magdulot ng isang mababang antas na talamak na pamamaga na madalas ay hindi napapansin sa simula, ngunit unti-unting sumisira sa paggana ng mga daluyan ng dugo, katatagan ng mga nerbiyos at kalusugan ng kasukasuan. Lahat ng ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas, pagkilos at balanse. Ang ilan sa mga unang bahagyang sintomas ng nakatagong pamamaga na ito na nararanasan ng maraming senior ay ang paninigas ng bukong-bukong, pangingilig sa mga daliri ng paa at isang pakiramdam ng kawalan ng katatagan kapag naglalakad na hindi naman dati naroroon. Kapag unti-unting lumalala ang pamamaga, maaari nitong bawasan ang supply ng dugo sa mga binti at paa na nakapipinsala sa pakiramdam, nagpapahina ng mga kalamnan at nagpapataas ng panganib sa pagkahulog, isa sa mga pinakamalaking banta
sa mga higit sa 65. Masakit isipin ang kabalintunaan, isang gulay na madalas pinipili sa ngalan ng kalusugan ay maaaring nagpapasiklab sa mismong apoy ng paghina na kanilang pinagsisikapang patayin. Ang mas malala pa kumpara sa kanilang mga hinog na pinsan na pula kahel o dilaw, ang mga berdeng sili ay may mas kaunting konsentradong antioxidants. Nangangahulugan ito na nawawalan ka ng parehong mga benepisyong pang-iwas at sa halip ay nabibigatan ka ng kanilang potensyal na magdulot ng pamamaga. Ang pagluluto ng berdeng siling at sal ay maaaring bahagyang makabawas sa konsentrasyon ng lectins, ngunit pinakamainam para sa mga nakatatanda na mayroon ng mga problema sa puso arthritis o sensitibong panunaw na limitahan o iwasan ito ng tuluyan. Maraming ibang gulay ang maaaring ipamalit sa mga ito na mas ligtas, mas mataas sa antioxidants at mas banayad sa tumatandang sistema nang hindi nagdudulot ng pinsala. Ang pagpapasya, kung ano ang hindi kakainin, ay kasing lakas ng pagpapasya kung ano ang kakainin. Ang paggawa ng maliliit at matatalinong pagpili sa bawat pagkain ay ang unang hakbang sa pagprotekta sa iyong lakas pagkilos at maging sa iyong kalusugang pangkaisipan. Ngunit may iba pang mga nakatagong salarin bukod sa berdeng sili. May isa pang gulay karaniwan, simple at minamahal sa buong Pilipinas na maaaring gumagawa ng mas malaking pinsala sa iyong puso, mga binti at kalayaan sa pagkilos. Ang gulay ba na pinagkakatiwalaan mo ay nagpapahina sa iyo mula sa loob? Ang katotohanan ay mas nakagugulat kaysa sa iyong inaakala. Triko, puting patatas, isang pagkaing pampaginhawa na unti-unting sumisira sa katatagan at lakas. Ilang pagkain ang mas nakaugat sa kulturang Pilipino kaysa sa puting patatas. Mula sa pagiging sahog sa menudo afritada at kaldereta hanggang sa pagiging golden fries o mainit na baked potato, ang patatas ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging pamilyar at tradisyon. Gayunpaman, ang kilalang-kilalang sangkap na ito ay maaaring unti-unting sumira sa mismong katatagan at lakas na napakahalaga para sa matagumpay na pagtanda sa mga senior na higit sa 65. Mayroong isang mapanganib na katotohanan sa ilalim ng kanilang nakagiginhawang pagiging pamilyar. Dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng simpleng carbohydrates, ang mga puting patatas ay mabilis na nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo pagkatapos kainin. Bagaman ang unang epekto ay maaaring mukhang hindi nakasasama o kahit na kasiyasya, ang pangmatagalang epekto ay malayo sa ganoon. Ang madalas na pagtaas ng asukal sa dugo ay nagiging sanhi ng pamamaga sa katawan na naglalagay ng stress sa mga marurupok na daluyan ng dugo na nagsusuplay sa utak, mga binti at mga paa. Para sa mga senior na ang mga sistema ng sirkulasyon ay mas madaling maapektuhan, maaari silang makaranas ng mas matagal na paggaling, pagkawala ng pakiramdam at isang unti-unting panghihina na nakapipinsala sa pagkilos ng hindi napapansin. Ngunit ang asukal sa dugo ay hindi lamang ang tanging panganib. Ang mga puting patatas at iba pang mga pagkaing may mataas na glycemic index ay nauugnay sa arteriosclerosis, isang progresibong paninigas ng mga ugat. Kapag ang mga ugat ay hindi na nababanat
Ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan ay humihina na nagre-resulta sa malamig na mga paa, pamumulikat, pamamanhid at kawalan ng katatagan. Kahit na ang maliit na pananakit ay maaaring mabilis na maging malalaking panganib, mas mataas na panganib sa pagkahulog, mas mabagal na paggaling ng sugat at pagkawala ng autonomiya na may malalim na epekto sa pisikal at mental na kapakanan ng isang tao. Kahit na ang nakagiginhawang tradisyon ng pagbe-bake o pagmamasa ng patatas ay may mga hindi nasasabing panganib. Ang sobrang mantikilya, krema at asin na ginagamit sa maraming putahe ng patatas ay nagpapalala sa kanilang dati ng malaking negatibong epekto sa kalusugan ng puso. Ang isang plato ng patatas ay may kapangyarihang unti-unting sirain ang mga epekto ng gamot at mabubuting gawi para sa mga senior na namamahala sa mataas na presyon ng dugo, diabetes o sakit sa puso. Kung ikukumpara sa ibang mga lamang ugat, ang mga puting patatas ay kulang din sa mga sustansyang nagpoprotekta. Kabaligtaran sa matingkad na kulay ng kamote o carrots na puno ng antioxidants, ang mga puting patatas ay nagbibigay ng kaunting proteksyon laban sa oxidative stress na nagpapabilis ng pagtanda sa antas ng cellular. Ang mga senior na pumipili sa mga ito ay nawawalan ng isang mahalagang pagkakataon na protektahan at alagaan ang kanilang mga katawan mula sa loob. Ang pag-iwas sa puting patatas ay hindi nangangahulugan na kailangan mong isuko ang init o ginhawa. Ito ay nangangahulugan ng paggawa ng mga desisyon na gumagalang sa pangangailangan ng katawan para sa tuloy-tuloy na enerhiya, matatag na sirkulasyon at malalakas na kalamnan, ang mismong mga katangian na nagpapanatili ng kalayaan at kaligayahan habang tayo ay tumatanda. Ang kapangyarihan ng bawat munting desisyon habang tayo ay pumapasok sa mga huling yugto ng buhay, nagiging malinaw na ang tunay na lakas ay nagmumula sa maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Madalas nang hindi natin nauunawaan kung gaano kalaki ang kanilang kahalagahan sa halip na mula sa mga malalaking kaganapan. Ang pagpili ng tamang mga gulay at pag-iwas sa mga nakatagong panganib sa mga pagkaing kinasanayan natin ay nangangahulugan ng pagprotekta sa mga binti na nagdadala sa atin sa puso na nagpapanatili sa ating buhay at sa isipan na nagbibigay kahulugan sa atin. Ang mga ito ay hindi na lamang mga isyu sa pagkain. Ang mga ito ay makabuluhang pagkilos ng paggalang sa ating sarili na nagdiriwang sa mga taon na ating pinaghirapan at sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Mula sa aking sariling karanasan at sa iba pang mga kwentong narinig ko, isang bagay ang malinaw. Ang layunin ng malusog na pagtanda ay hindi ang paghahanap ng mga himala. Ito ay tungkol sa kamalayan, pagiging pare-pareho at kahandaang bigyan ang katawan ng mapayapa at tapat na pangangalaga. Ang ibinibigay ng matalino at pang-araw-araw na pagkain ay hindi mapapalitan ng anumang doktor gamot o imbensyon. Ang pagkain ng isang dakok ng walnuts, ang pagpapalit ng spinach sa isang mas mapanganib na gulay, at ang pag-iwas sa puting patatas pabor sa mas makukulay na pagpipilian ay maaaring mukhang maliliit na bagay. Ngunit ang mga maliliit na detalyeng ito
ay may malaking epekto sa buhay ng isang senior. Pinoprotektahan nito ang kanilang kalayaan na malayang kumilos, mag-isip ng malinaw at mamuhay ng mag-isa. Pinoprotektahan nito ang masasayang sandali kasama ang mga mahal sa buhay, mga pakikipagsapalaran, kasama ang mga kaibigan at mga pangarap na natupad ng may mabuting kalusugan. Ito ay isang simple ngunit makabuluhang aral. Bawat pagkain ay isang pamumuhunan sa hinaharap. Bawat subo ay isang boto para sa pakikibaka o para sa kalakasan. Bagaman, hindi natin makokontrol ang lahat ng puwersang kaakibat ng pagtanda, maaari nating suportahan ang ating sarili, igalang ang ating sarili, at bigyan ang ating sarili ng pinakamahusay na pagkakataon na mabuhay ng lubos sa bawat araw na darating. Ang pamumuhay ng mas malakas, mas malaya, at mas masaya habang tayo ay tumatanda ay hindi mahirap. Ito ay nakabatay sa pagmamahal sa buhay na meron pa tayong kakayahang hubugin paggalang sa katawan at pag-aalaga sa isipan. Ang layunin ng mga araling ito ay hikayatin kayong mamuhay ng lubos at tunay. Ako ay malulugod na marinig ang inyong saloobin. Ngayon magnilay-nilay po tayo sandali at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan na nais ninyong isabuhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanang ito, tulungan po natin ang isa't isa. Kung ang video na ito ay naging kasiyasya sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling gamitin ang 00 sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas maraming video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at ibahagi ang ating mga video sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway ay masiyahan kayo sa pamumuhay ng buo at makulay.